Habang pinagmamasdan si Chen Na at Shen Yuan, unti-unting uminit ang katawan ni Chen Xinyo. Napalunok siya dahil sa pagpipigil sa sarili. Nakaramdam siya ng kakaibang pagnanasa kaya't dali-dali siyang tumakbo palayo sa kanila. Habang papalabas, naisip niya na hindi na niya kayang magpatuloy sa panunood sa kanyang kapatid. Pagkaraan ng 1 oras at kalahati, bumalik si Chen Na sa silid ng kanyang kapatid. Handa na sanang humiga si Chen Na nang bigla siyang yakapin ni Chen Xinyo. Agad niyang tinanong ang kapatid kung bakit gising pa ito. Sumagot si Chen Xinyo, "Ate, gusto kong matulog na yakap ka." Umaayos ng higa si Chen Na at sinabing, "Sige, yakap lang kita." Pagkatapos ay sinabihan niya ang kapatid na matulog na. Habang magkayakap ang magkapatid, naisip ni Chen Na, "Ang laki na ng kapatid ko, ano?" Kinabukasan, tanghali na nang makabalik si Shen Yuan sa paaralan. Agad na dinala ni Fu Yinzi si Shen Yuan sa kanyang opisina. Habang papalapit si Shen Yuan sa mesa, tanong ni Fu Yinzi, "Shen Yuan, ano sa tingin mo kung ganito ang ayos? Kailangan pa ba ng pagbabago?" Umupo si Shen Yuan at sinuri ang paligid. "Ayos na, lahat naman ay maayos na," ang sagot niya kay Fu Yinzi. Naisip niya, maganda at mahusay si Fu Yinzi sa trabaho, at maayos ang pag-uulat niya. Angkop siyang maging sekretarya. Iniabot ni Fu Yinzi ang mga papel kay Shen Yuan. Ito ang unang batch ng mga aplikasyon para sa pagnenegosyo at business plans na isinumite ng mga kaklase. Kinuha ko ito kaninang umaga sa Youth League Committee. Mahigit 100, gusto mo bang tingnan muna? Kinuha ni Shen Yuan ang mga papel at sinabing, "Sige, tingnan ko." Habang tinitingnan ng mga ulat, napaisip siya, ano ba ito? Pati pala mga ID pictures ay nire-retouch na ngayon. Sa isang papel, nakita niya ang litrato ng isang babae na may taas na 156 centimeters at timbang na 70 kilo. Nagpatuloy siya sa pagtingin, ngunit nadismaya siya sa nakikita. "Kalimutan na natin yan, wala na akong gana tumingin ng mga litrato. Diretso na lang ako sa business plans," sabi niya kay Fu Yinzi. Nakita niya ang mga plano, pagbubukas ng coffee shop sa campus, pet store, internet cafe. Kumunot ang noo ni Shen Yuan. Magbubukas ng Sexy Ling Erie store sa campus. Aba, anong klaseng henyo ang nag-isip niyan? Sino naman ang mangangahas? Pag nakita ng kaklase, social death agad. Isinalang niya ang mga papel sa mesa dahil sumasakit na ang ulo niya. Habang hinihimas ang sentido sa pagkadismaya, naisip niya na walang silbi ang mga mababang kalidad na proposal na ito. Kahit gamit ang 10 milyon mula sa Daddy System para sa startup na ito, sa produktong ito ng incubator, hindi niya ito pwedeng gawin ng basta-basta. Hindi siya nandito para maglaro-laro. Oo, nakakakuha siya ng malaking kita sa pagpapaganda ng loob ng mga babae, pero hindi niya ito magagawa habang buhay, di ba? Siya ba, si Shen Yuan, ay mananatili sa dalampasigan sa edad na 80, nagpapakapagod para mapasaya ang mga dalagitang nakabikini. Ayaw niyang matapos ang buhay na isang matandang Meniokis na ang alam lang ay manligaw. Kapwa ang Campus Business Incubator at ang cafe ni Nana ay dapat magsimulang magkaroon ng tunay na karanasan sa negosyo. Kapag handa na ang lahat, papasok na siya sa mundo ng negosyo at gagawing malaki ang isang maliit na kumpanya. Gagawin niyang isang multinational na korporasyon ang industriya niya, tulad ng Gigaduro, Banana, o Tesel Ala. Si Shen Yuan ay hindi mabubuhay bilang isang makata at playboy lamang, dapat siyang maging isang alamat ng panahon na nag-aambag sa lipunan at sa bansa. Seryosong hinarap ni Shen Yuan si Fu Yinzi at sinabi, "Kamarad Fu, mukhang nagkamali ako ng pagtaya sa ating mga estudyante. Lahat ng proposal na ito ay hindi makatotohanan, hindi isinaalang-alang ang target market o consumer group. Ayaw ko ng kahit isa sa mga ito. Kailangan nating muling planuhin ang lahat ng maayos." Mahinahong sumagot si Fu Yinzi, marahil ay dahil masyadong maliit ang sample size. Agad na tinanong ni Shen Yuan, "Maaaring ganoon nga.
Kung gayon, pwede bang dagdagan ng paaralan at ng Komite ng Liga ng Kabataan ang pagpapakalat ng impormasyon? Inilapit ni Fu Yinzi ang hawak na ballpen sa pisngi at mahinhin na sinabi, "Opo, sa katunayan, sinabihan na po ako ni Kalihim Lu na lubos kayong suportahan. Sisimula na ng istasyon ng radyo na aking pinangangasiwaan ang pagpapalabas ng anunsyo sa umaga at gabi simula bukas, at sabay-sabay natin itong i-promote sa account ng paaralan, at sa account ng Kuwain. Ano sa tingin ninyo?" Naghilati si Shen Yuan at seryoso niyang sinabi, "Kung gayon, ituloy na natin iyan. Ihanda rin ang ikalawang pagsusulit. Saklawin ng mga tanong ang pamamahala ng negosyo, pamumuhunan, marketing, psikolohiya, at pandaigdigang kalakalan. Ang mga pumasa sa unang pagsusuri ay sasailalim sa isang pinag-isang ikalawang pagsusulit." Agad na inilabas ni Fu Yinzi ang maliit niyang notebook at isinulat ang sinabi ni Shen Yuan. "Naiintindihan ko po, aasikasuhin ko po ito sa lalong madaling panahon," ani ni Fu Yinzi. Agad namang nagpasalamat si Shen Yuan. "Salamat sa inyong pagod." Sa isip niya, mula nang magkaroon ako ng system, naranasan ko lang ang saya ng paggastos at pagkita ng pera. Ito ang unang pagkakataon na nadama ko kay Fu Yinzi ang saya ng pag-uutos sa isang tao na magtrabaho ayon sa gusto ko. Tunay nga, ang pera ay hindi lamang nagdadala ng bahay, sasakyan, at babae, kundi kapangyarihan din. Ang pagkakaroon ng mas maraming praktikal na talento tulad ni Fu Yinzi ang susi sa aking kinabukasan. Mukhang sa yugtong ito, hindi ko lang kailangang paunlarin ang paborebleng pananaw ng kabaligtaran na kasarian, kundi kailangan ko ring maghanap ng mga may kakayahang tauhan ng walang pagkaantala. Lumipat ang eksena sa fitness center. Habang umiinom ng tubig si Menglo, galit na sinabi sa kanya ni Manager Gong, "Liu Menglo, alam mo ba kung anong oras na? Ganitong oras ka papasok ng trabaho. Ayaw mo na bang magtrabaho?" Pagod na pagod at pawis na pawis si Menglo. Tumingin siya kay Manager Gong at sinabi, "Nag-text po ako para humingi ng day off, at kinausap ko na rin po ang mga miyembro na may klase." Ngunit hindi siya pinakinggan ni Manager Gong dahil galit na galit pa rin ito kay Menglo. "At may gana ka pang banggitin iyan. Day off mo, inaprubahan ko ba iyon?" Tumayo si Menglo at naiinis na sinabi, "Bakit hindi ninyo po tingnan ang inyong mensahe? Mag-lunch tayo mamaya at i-approve ko ang leave mo." Manager Gong, bukod doon, wala na po bang ibang pwedeng gawin? Dahil sa hindi nasunod ang gusto niya, lalo pang nagalit si Manager Gong kay Menglo. Sinabi pa ni Manager Gong, "Sa madaling salita, hindi ko inaprubahan." Pagliban ito, sabay nito, binanggit din ni Manager Gong ang mga alituntunin ng gym. "Alam mo ba kung magkano ang bawas sa sahod dahil sa pagliban ayon sa alituntunin ng kumpanya?" Walang pakialam si Menglo. Tumalikod siya habang sinasabi, "Bawasan ninyo na lang kung ano ang gusto ninyo. Tapos na ako sa inyo, nag-resign na ako." Pagkaalis ni Menglo sa gym, agad na lumapit ang isang lalaki kay Manager Gong at nagtanong, "Manager, nag-resign na ba si Menglo?" Naiinis na sinabi ni Manager Gong, "Lahat ng kliyente na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay nasa gym natin. Kung hindi na siya magtatrabaho rito, paano siya mabubuhay?" Ngunit itinuro lang ng lalaki si Menglo at sinabi kay Manager Gong, "Manager, nakita ninyo ba kung anong sasakyan ang sinakyan ni Menglo?" Agad namang tiningnan ni Manager Gong ang kotse ni Menglo. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Napagtanto niyang isang A911 pala ang kotse ni Menglo. Dahil doon, napagtanto niyang baka nakahanap na si Menglo ng sugar daddy. Pagkapasok ni Menglo sa kanyang kotse, agad niyang tinawagan si Shen Yuan at sinabi, "Shen Yuan, nawalan ako ng trabaho. Pinapalas ako ng boss, hindi ka ba pupunta para aliwin ako?" Habang nakaupo pa rin si Shen Yuan sa kanyang opisina, sinabi niya, "Maganda iyan, Coach Liu, hindi ba't perpekto ito para maging exclusive personal trainer ko?" May pang-aakit na tanong si Menglo, "May reward ba sa pagiging exclusive trainer mo?" Napangiti si Shen Yuan at agad na sinabi, "Reward? Oo naman.
Mamaya ay pupunta ako para sa training, at habang ginagawa natin iyon, gagantimpalaan kita ng ilang dosenang mini-goals para masiyahan ka. Dahil sa sinabi ni Shen Yuan, itinaas ni Menglo ang kanyang kamay at bumuo ng hugis puso. Okay, hihintayin kita sa executive suite. Love you, heart. Makalipas ang ilang oras, 8:30 na ng gabi. Pumunta si Shen Yuan kay Menglo ayon sa napag-usapan. Kumatok siya, at binuksan naman siya ni Menglo. Pakipot at may pagtatampo, sinabi ni Menglo, ganitong kalate ka na, at akala mo papasukin pa kita. Naintindihan agad ni Shen Yuan ang ginagawa ni Menglo kaya nakisabay na lang siya. Naisip niya, ang babaeng ito, talaga namang malikot at mahilig mangasar. Sige, gusto mo ng laro ng pagtulak at paghila. Ipakikita ko sa iyo kung ano talaga ang laro ng puwersahan. Tumalikod siya at sinabi kay Menglo, ayaw mo akong papasukin. Aalis na ako. Natarante si Menglo kaya hinabol niya si Shen Yuan. Huwag kang aalis. Habang hawak ni Menglo ang braso ni Shen Yuan, may pagtatampo niyang sinabi, hindi ba ikaw ang ayaw akong papasukin? Paliwanag ni Menglo, Shen Yuan, gusto ko lang naman iset ang mode. Huwag kang aalis, ha? Napangiti si Shen Yuan at sinabi, sige, magmakaawa ka. Tingnan natin kung sincere ang attitude mo. Inilapit ni Menglo ang kanyang dibdib sa braso ni Shen Yuan at may pang-aakit na sinabi, saan naman hindi sincere ang attitude ko? Inakay ni Shen Yuan si Menglo papasok. Well, medyo nakaramdam ako ng sincerity. Lumapit siya ulit kay Menglo, mahigpit na niyakap ito, at isinubsob ang mukha sa dibdib ni Menglo. Habang nakasubsob, sinabi niya, sige na nga, para sa dalawang matatambok mong bundok, hindi na ako aalis.